God is good. All the time. And all the time, God is good. palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Ngitian natin yung ating mga katabi ng magandang ngiti. Today, binigyan naman tayo ng opportunity at privilege ng Panginoon na makasama natin ang bawat isa na nanampalataya kay Lord. Alam ko na ngayong week na dumaan, marami tayong iniisip, marami tayong pinoproblema. Lalo na naghigpit na naman yung syudad natin, lockdown every weekends and weekdays, curfew 7 p.m. And ang iba sa atin ng mga family nag-worry dahil paano ang trabaho ng mga asawa, paano ang ating kakainin sa araw-araw. But alam niyo mga kapatid, meron tayong Diyos na masasandigan natin, mapupuntahan natin sa tuwing tayo ay nadadown, sa tuwing tayo ay nalulungkot, sa tuwing tayo namumroblema. Siya ay tunay na Diyos sa buhay natin. Habang kakantahin natin yung kantang to, manalangin tayo. Kausapin natin ang Panginoon. Surrender everything to the Lord. Ano man yung dinadala-dala natin sa buhay, sa pamilya, sa pag-aaral, financially, relationships, comfort. Sabihin natin lahat yun kay Lord. Pwede kayong manalangin sa kinatatayuan nyo ngayon as we sing this song. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Minsan pa, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen, amen. Let's continue to sing praises to the Lord. Purihan natin siya kasi siya lang ang number one sa ating buhay. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo ay tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo ay tunay at totoo sa aking buhay. Sa aking buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo'y panghahawakan ko. Walang iba, Diyos, na katulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Mga salita mo ay di magbabago. Mga salita mo ay di magbabago. Amen. Praise God. Hallelujah.
Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Minsan pa, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Amen, Lord. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa akin. Panginoong Jesus, maghari ka. Mag-iwanag ka sa buhay ko, aking Ama. Aking Ama. Come on, church. Habang kinakanta natin tong last part ng song, sabi ng kanta, ang Diyos ang sandigan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng problema. Ang Diyos ang sandigan. Kantahin natin to na may intim na panalangin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Patapos na po ang buwan ng September. Napakabilis po ng panahon. Napakabilis po ng mga araw. And barely 3 months, papasok na po ang taong 2022. Ngayon po ay nasa Christmas season po tayo. Kaya lang, yung sabi ng iba, hindi masyado ramdam. Dahil nasa gitna pa rin po tayo ng pandemic. Mahirap pa rin po yung ating galawan. Kami po, hindi po basta-basta makatawid papunta dyan sa mainland. At kaya nga po, tayo pa rin ay sumusunod sa mga pinapanukala ng ating sa katungkulan ng ating pamahalaan. Wala pong muna tayong corporate worship. We have to observe the health standards, the health protocols. Kaya po patuloy tayo sa ating mga simbahay pa rin. Kumusta po yung ating mga simbahay? Diyan sa Piot, Brother Rico, lahat po kayo dyan, kumusta po kayo? Haranawa, ang Panginoon ay patuloy na manguna sa bawat isa. We've been praying for you, pamilya ni Brother Rico. Sana po ay magaling na po kayo physically. Diyan po sa ating mga kapatiran sa housing, sa Nara, sa Santol, diyan sa PPBS, sa Bibingkahan, diyan sa Roseville, sa Madanaan, sa Malugo, diyan po sa Baribag, sa May Bariis, ano po. Ganun din po sa Gabaw, sa San Roque, at sa Baricrom. Naku po, excited po ako na bumalik sana po dyan. Nung pumunta sina Pastora Rose, nag-visit po sa inyo, hindi po ako nakasama. Excited po ako na mapuntahan yung lugar ninyo ngayon. Dahil meron kayong bagong meeting place po. Purihin ng Panginoon sa mga buhay ninyo. Ganoon din po sa ating mga kapatiran sa San Vicente. Patuloy sa ginagawa sa mga simbahay. Diyan sa Buhatan, marami pong mga simbahay po dyan. Harnawa ang kamay ng Panginoon ay patuloy na magko-cover po sa atin at ang kanyang pagpapala, kanyang provision ay ibubuhos sa atin kahit nasa gitna po ng pandemya. Nasa gitna po tayo ng mga agam-agam. Dahil alam po natin, ating pinanghawakan ang sinasabi ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sa araw na to, magsisimula po tayo sa atong bagong series sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. At it will take perhaps mga 3 weeks or 4 weeks or 1 month. At simulan po natin ito sa pagbasa sa salita ng Panginoon. Sa ating text, basahin po natin ang 1 Peter chapter 2. Basahin po natin ang verse 1 and verse 2. Doon po pagkasabi sa magandang balita, Biblia, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Nawa ang Panginoon ay magbigay ng pagpapala sa bawat isa sa pamagitan ng kanyang salita na ating aralin sa araw na ito. Sa binasa po natin, in verse 1, chapter 2 ng 1 Peter, ang sabi niya nga po, ang pambungad na kataga or salita, ang sinabi niya po ay kaya nga. In English, therefore. Kapag nakarinig po tayo ng ganito, ay isipin po kaagad natin na meron pong binitawang premise. Pag nakarinig po tayo ng therefore, kaya nga, ibig sabihin, merong sinabi
ang isang tao. O kaya sa sulat ng isang tao, pagka mayroong sinabi siyang therefore, mayroon siyang nasabi na or mayroon siyang naisulat niya. So si Apostol Apostol Pedro, sabi niya in verse 1, chapter 2 ng 1 Peter, kaya nga, therefore. So, itong therefore na to, itong kaya nga, ay ang tinutumbok po ni Apostol Pedro dito, ay ang kanyang sinulat sa chapter 1. At mamarapatin ko pong basahin po ito bago tayo tumuloy sa ating pag-aaral. I would want to read the whole chapter ng 1 Peter chapter 1. First time ko pong gagawin ito. For you to see the complete perspective kung ano ang sinasabi ni Apostol Pedro, bakit sinabi niyang kaya nga? Ano ang context nito? So basahin ko po, 1 Peter chapter 1. Ito, babasahin ko po at sabayan niyo po ako. At pagkatapos po ninyong mapakinggan po ang kabuuan po ng ating pag-aaral ngayon, sa inyong sariling pag-aaral, basahin niyo rin, balikan niyo po itong sinasabi ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 1. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang layunin, na mula't mula pa ay pinabanal ng Espiritu Santo, upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa ang inyong kagandahang loob at kapayapaan. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Tungkol sa kaligtasan ito masusing nagsisiyasat at nagsuri ang mga propitang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipinaunawa sa kanila ang Diyos, kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangaral ng magandang balita na isinusugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Kaya nga, inihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong lubos na umaasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo.
bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na iyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga niya siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw nito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang Diyos, pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at auspuso kayong magmahalan sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Ituloy ko yung chapter 2, verse 1 and 2. Pagkatapos itong sinabi niya, ang salitang ito ay magandang balitang ipinangaral sa inyo. Ito na po sinabi niya, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkunwari, pagkakaingit at paninangpuri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, ano itong therefore? Ano itong kaya nga na sinasabi ng Apostol Pablo? Yun po yung kabuuan ng binasa ko. Ito'y tungkol sa pamumuhay na mayroong pag-asa. Ito'y tungkol sa pamumuhay na umaasa sa darating na pagpapala, sa darating na inihandang buhay na walang hanggan, na siya pong pinanabikan ng bawat isa. Ito'y tungkol sa ating pananampalataya sa Kanya. Ito'y tungkol sa ating pag-ibig sa Kanya. Ito'y tungkol sa pagsunod sa Panginoon. Ito'y patungkol sa pagmahalan sa bawat isa. Kaya itong sinabi niya dito, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwarit, pagkakaingit at paninangpuri. And verse 2 ito, ang sinabi niya, gaya ng sanggol kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Mga kapatid, sa series na to ay pag-uusapan natin itong challenge ni San Pedro, ni Apostol Pedro, na sabi niya na sana tayo ay lumago, tayo ay tumubo. Sabi niya dito, verse 2, gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo. We'll be talking about the spiritual growth. Our series is about growth, pagsibol, paglaki, paglago. And we will focus on the spiritual growth. Although papahapyawan natin
ang tungkol sa physical or emotional growth. Pero ang intensyon po natin dito ay ang paglago sa ating spiritual na pamumuhay. Paglago or growth in English. Ano pang ibig sabihin nito? Tinignan ko po siya sa dictionary. Growth is the process. It is the stage or condition of increasing, developing, or maturing. It is the process of forming or developing something. In biology, ang paglago or growth refers to the increase in mass and size of a body or of an organ. Sabi sa biology, it occurs through the multiplication of cells. Yun na po yung paglago. Ang paglago ay isang proseso, isang stage or kondisyon na dumarami, nagde-develop, or nagmamature. It is the process of forming and developing something. Ito pong tinatawag po dito is growth, paglago. In the spiritual aspect, ano naman po yung spiritual growth? Kasi ito po ating pinagtutuunan ng pansin. Spiritual growth is also a process. But it is the process of becoming more and more like Jesus. So, let's make it very simple. Spiritual growth is the process of becoming more and more like Jesus. So, process din. Spiritual growth is a process. And actually, it is a lifelong process that will result in the fruits of the Holy Spirit. Ano ba yung fruits of the Holy Spirit? Galatians chapter 5, verse 22. Ito yung resulta. Yung spiritual growth, dito pupunta. Dito tayo nakatuon sa atin. As we develop, we become more and more like Christ, like Jesus Christ. Ang resulta po, ang makita po sa atin ay ito. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. This is the fruit of the Spirit. Alright? So, growth is a process. Isang proseso siya. If it is a process, ang ibig pong sabihin noon, it does not happen automatically. Hindi siya kagad, itinanim mo siya, tutubo kagad at mamumunga kagad. Hindi po. It does not happen automatically. Ibig sabihin, overnight, ngayon, itanim, bukas, mamumunga na. Growth does not happen quickly. There will be seasons. Merong mga panahon na kailangang lumipas upang ang growth, ang pagtubo, ang pagsibol, at ang paglaki ay maganap. But the question is, kailan ito nagsisimula? Kailan nagsisimula ang paglago? Sa tanim, growth happen, nagaganap po ang paglago kung sumibol na ang itinanim na binhi. Nagsisimula na po ang paglago. Pag nabiak na po yung binhi, kapag yung klase ng tanim ay dicotyledon po siya, pag nabiak po yan, nandun na yung sumibol na, nagsisimula na po ang paglago o ang pagtubo. Sa tao,
ang pagsibol o ang paglago ay nagsisimula nung pumintig ang tiyan ng isang babae at merong nagsisimulang buhay sa kanyang sinapupunan. Or scientifically, when the sperm cell of the man have union or take union with the egg cell of the woman. Yun po, technically, ganun po yun. Or scientifically, ganun po ang nangyayari. Now, in the spiritual growth, sa pamumuhay spiritual, ang paglago spiritual ay nagsisimula din po siya kung ang isang tao ay sinuko niya ang kanyang buhay sa kay Panginoong Hesus. Ito po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So, dito po nagsisimula sa buhay spiritual, sa paglago spiritual, nagsisimula po yun nung tayo ay binago ni Jesus. Nung ating tinanggap siya bilang ating tagapagligtas at Panginoon, sinurinder po natin ang ating buhay sa Kanya. Nagsisimula na po doon ang paglago, paglaki natin sa spiritual na pamumuhay. Sabi natin kanina, growth is a lifelong process. Sa tao, sa hayop, kahit sa mga tanim, it is a lifelong process. Bakit sa lifelong process? Habang buhay ka, nabubuhay ka, there should be growth. Meron pong paglago. When an living organism stop growing, kung tumigil na po siya sa paglago, nagsisimula na po siyang mamatay. That is the real situation. When a person stop growing, ganoon din po. That person starts dying. Perhaps physically, naabutan natin yung ating pagtangkad. Pero yung growth natin in our aspect as a person, as a human being, hindi po siya tumitigil. Habang buhay, meron pong paglago na magaganap. If a person stop growing, he or she will stop dying. Kaya nga, in an organization, with an organization or a group stop innovating or something new, kung tumigil na siya sa mga pag-aral upang siya ay lumago, that organization or group starts dying. If a person rests, he will rust. Kung ang isang tao tumigil na, nagpahinga siya, kakalawangin po siya. Yung mga magagaling na mga manlalaro, kapag tumigil sila sa kanyang craft, mga magagaling magpinta, magagaling sa musika, pag tumigil po sila sa kanyang craft, kinakalawang po sila. Minsan nakakalimutan nila ang kanilang skills. In the same way, when a believer, ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, stop growing spiritually, he or she
starts dying spiritually. Kapag ang isang mananampalataya tumigil sa kanyang paglago, sa kanyang spiritual na pamumuhay, namamatay, nagsisimula na rin mamatay ang kanyang spiritual na pamumuhay. Therefore, as a human being, as a person, and as a believer, growth is very essential. Napakahalaga po ng paglago. Mahalagang mahalaga. Growth is indispensable. Ibig sabihin, hindi pwedeng itabi mo ang paglago. Na huwag ka munang lumago ngayon. Because it is very important. It is very essential. It is indispensable. Kung ikaw ay isang farmer, gusto mo na ang iyong mga itinanim ay tutubo. At kapag ito'y tumubo na, gusto mo itong lumago at magkaroon ng bunga upang ikaw ay merong ma-harvest, merong maani. Kung ikaw ay nag-aalaga ng mga hayop, baboy o manok, gusto mong ang iyong alaga ay lumaki, tumaba, at mag-reproduce din. Yun po ang katuwaan ng isang farmer at isang mga livestock racer. Kung tayo, ako ay isang magulang din, isang lulo na rin po ngayon. Ang gusto po natin ay lumaki at maging mature ang ating mga anak. Di po ba? Ikaw na tatay ngayon. Ikaw na nanay right now. Kasi walang magulang, nagugustuhin niya na ang kanyang anak ay manatiling bata na palaging dumididi. Hindi natin gugustuhin yun. Ang bata, ang ating anak, na 1 month old or sabihin natin hanggang 5 years old, mula pagkasilang, tuwang-tuwa tayo. Minsan para tayong niluluko tayo ng ating mga anak. Tuwang-tuwa tayo pag nakikita natin yung development na nangyayari sa ating mga anak. Ika nga, ang cute-cute ng ating anak. 1 year old, wala pang 1 year old pagkasilang lang, kailangang padidiin, kailangang dumidi. Kahit 4 years old or 5 years old, pwede pa. Pero kung yung anak natin ay 7 years old na, dumididi pa rin. Di parang hindi na po pwede yan. Hindi na tayo papayag doon. Hindi na po yung nakakatuwa. Hindi na po cute tingnan yung ating mga anak. 7 years old na, 10 years old na, ay dumididi pa rin. Bunching. Ayaw natin maging bunching yung ating mga anak. Hindi na cute tingnan Dumididi pa rin. Actually, acute na po ang tawag doon. Nakakatuwa po sa ating mga anak na mayroong development na nangyayari. Kami po ni Tita Rose, tuwang-tuwa. Ito, ipapakita po namin sa inyo itong video ng bunsong apo namin, si Maxine. Just recently, kinunan ko po siya ng video.
nakakatuwa po kasi meron pong development sa kanya. Tuwang-tuwa po tayo kapag merong development na nangyayari sa ating mga anak. Ganon rin po sa ating spiritual na buhay. Ang Panginoon ay gusto din po niyang tayo ay lumago sa ating buhay bilang mananampalataya. Gusto niyang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Kasi ang Panginoong Hesus ay umaasa. Siya po ay umaasa sa bawat isa na lumago at magkaroon ng bunga. Sabi niya sa John chapter 15 verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes. Sabi dito sa 1 John chapter 15 verse 2, ang hindi namumunga na sanga ay pinuputol. At ang namumunga ay kanyang inalagaan. Why? It's because it is expected sa mga mananampalataya, inaasahan niya sa mga mananampalataya ang paglago at ang pagbunga nito. The Lord expects fruits from us as believers. He expects that we will grow. We will grow mature. In Matthew chapter 21, verse 18 to 19, meron pong pagkakataon na may ginawa si Jesus. Basahin po natin. Matthew chapter 21, verse 18 to 19. Early in the morning, as he was on his way back to the city, he was hungry. Verse 19, seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, may you never bear fruit again. Immediately the tree withered. Inasahan kasi ni Jesus. Na Jesus, nakita niyo yung kahoy, yung fig tree, ang yabong ng dahon. So pumunta siya kasi nakaramdam siya ng gutom. Nang tumingala siya, nakita niya walang bunga. Why? Mayabong ka, wala kang bunga, useless po yun. Because the Lord expects fruits. Ang isang magsasaka, kapag ang isang kahoy ay walang pakinabang, hindi naman bumubunga, pinuputol na po yun. At ito po ang kinukwento din po ni Jesus. In Luke chapter 13, verse 6 to 9. Luke chapter 13, verse 6 to 9. Then he told this parable, a man had a fig tree planted in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree, and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? In verse 8, Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it out. Cut it down. Wow. Ito'y kwentong padalinhaga. But ang pinag-uusapan dito is about growth, about fruits, about results. Kung tayo sa ating pamumuhay spiritual ay hindi tayo lumalago, walang nangyayari sa atin, ang sabi ni Jesus, putulin yan. Because the Lord expects
maturity. The Lord expects growth sa ating spiritual na pamumuhay. Kaya nga po, in Hebrews chapter 5, I would want to read it in Tagalog kasi maganda kung pagkasabi dito sa Tagalog. Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. Ito po ang sinabi. Dapat sanay mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon ay kailangan pa ninyong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sanay kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa mga sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Chapter 6, verse 1. Kaya, iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Verse 3, magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung lulubin ng Diyos. So, what the author of Hebrews is saying is, sabi niya, dapat kayo, anak ko, dapat tagapagturo na kayo hindi na kayo tuturuan. Matagal na kayong mananampalataya. Matagal na kayong sumunod sa Panginoon. Hanggang ngayon, gatas pa rin ba yung pagkain ninyo? Hindi pa kayo nakakain ng matigas? Kasi ibig sabihin, yung gatas ay para sa bata po yun. Hindi pa nakakakain ng solid food. Why? Because they remain immature. They remain childish. Bata pa rin. Now, in this series, I would want you to answer. Actually ngayon, tanong ko po sa inyo. How are you in your Christian life? Kumusta po yung pamumuhay mo sa spiritual? Lumalago po ba? Meron po bang increase? Meron po bang development na nangyayari? Kung wala pong development na nangyayari sa iyong Christian life, my friend, my brother, my sister, something's wrong. Or baka, walang nagaganap na growth. Walang paglalago kasi baka hindi ka pa nagkaroon ng relationship kay Lord. Hindi pa naganap yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. He is a new creature. The old has gone and the new has come. Baka walang nagaganap na paglago kasi wala pa naman Hindi pa sumibol yung butil ng pananampalataya sa iyo. Kasi, in effect, wala ka pang pananampalataya sa Diyos. Or ang iyong pananampalataya ay hindi pa tumutubo. Sinasabi mo lang po yun, pero wala sa puso. Sinasabi ng iyong bibig na meron kang pananampalataya, pero wala sa dibdib. At wala sa pamumuhay. Kaya walang paglago na magaganap. Kung yun po ang sitwasyon mo, kapatid, kaibigan, sa oras na ito, it's high time na magkaroon po ng simula sa buhay. Na magkaroon po ng paglago. Magsimula po doon sa proseso. Maging spiritual baby at maging spiritual mature. Because this is a process. Life is a process. Growth is a process. Spiritual growth is a process. Ang paglago spiritual ay isang proseso din po. Pero kung hindi pa tinanggap sa iyong puso si Jesus bilang tagapagligtas sa Panginoon,
wala pa pong growth na magaganap. Hindi po magsisimula ang growth kasi hindi ka pa nabuhay sa pamilya ng Diyos. You are still living in your old life. Kaya walang pag-asa na sinasabi doon sa binasa natin sa 1 Peter chapter 1. Pag-asa sa mga inihanda ng Panginoon na rewards. Pag-asa doon sa buhay na walang hanggan na inihanda ng Panginoon sa mga mananampalataya. Kung wala pang paglago, nangyari sa'yo dahil wala pa namang relationship ikaw sa Panginoon, kapatid, sa oras na ito, sabihin mo sa iyong sarili, hindi mo kailangang kung kaya mong sabihin, kung paging vocal ka sa oras na ito, ilabas mo yung boses, pwede rin naman po. Pero kung hindi, sabihin mo yan sa sarili, sa iyong puso. Sabihin mo ko, silently, walang lumalabas na makakatagas sa iyong bibig, sabihin mo kay Panginoon, Panginoon, gusto ko pong magkaroon ng relationship sa iyo, yung totoo. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawa, sa aking kasalanan. Gusto ko pong magsimula ng isang bagong buhay sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas sa Panginoon. With that, nagkaroon ng dumating si Jesus sa buhay mo. Yun ang sinasabi, 2 Corinthians 5 verse 17. Nandun ka na kay Kristo. At iiwanan mo yung dating buhay at darating yung bagong buhay. At doon po nagsisimula ang proseso. Or, other thing is, matagal ka ng mananampalataya. Totoo, nagkaroon ka ng relationship sa Kanya. Pero yung growth mo ay, ang tawag doon sa English, stunted. Parang tumigil yung growth mo. Kapatid, sa oras na ito po ang challenge. Ito po yung encouragement galing sa salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. At nandito, nakikinig ka. Ibig sabihin, buhay ka pa. Mayroon pang pagkakataon. Para ikaw yung kwento doon sa Lucas chapter 13 na binibigyan pa ng pagkakataon. Baka next year, ikaw ay bubunga. Ikaw ay lumago at mamunga. At dahil ikaw ay lumago at mamunga, patuloy na namumunga, bibigyan ng pagkakataon na hindi ka putulin. Kailangan mong lumago, kapatid. Tingnan mo po, check yourself. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa kaya mag-pray. O baka, hindi mo pa alam kung paano hanapin yung mga versikulo at kapitulo sa ng Biblia. Kung kapag ka ganun, something wrong, kapatid. Hindi ka po lumalago sa pananampalataya. Hindi ka po lumalago sa spiritual na pamumuhay. There should be development in our Christian life. There should be progress in our Christian life. There should be growth in our Christian life. Or else, we will be cut off. Hindi pwede tayo maging spiritual babies. 5 years na sa pananampalataya, spiritual baby pa rin. 10 years na sa pananampalataya, spiritual babies pa rin. Hindi po pwede, kapatid. We have to move to the next level. Kailangan po natin umangat sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya sa Diyos. Check yourself. What is your status sa iyong buhay? Spiritual. Are you growing? Or stagnant? Bulusay kung sa kanila.
remember, if you're not growing, if you're not bearing fruits, hindi ka lumalago, hindi ka namumunga. So binasa po natin kanina, you will be cut off. Ikaw ay puputol. Tayo sa basic converse. We also wanted everyone to grow. Gusto natin umangat sa paglilingkod. Umangat sa pananampalataya. Gusto natin lumago ang bawat isa. Gusto namin ikaw ay lumago. Gusto ko na ikaw ay lumago. Lahat tayo ay lumago. At mabigyan ng papuri at kalwalhatian ang Panginoon. Habang tayo naghihintay sa kanyang pagdating, habang inintay natin ang reward, ang premyo na ibibigay sa bawat isa. Tayo po yung mangyari. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Nagpapaalala sa amin na kailangan po namin mag-move to the next level. Kailangan po namin lumago, Panginoon, sa aming paglilingkod, sa aming pananampalataya. Lahat po kami, Panginoon. Dahil ito po ang iyong kalooban. Ito po ang iyong kagustuhan. Panginoon, salamat po. Marami po kaming kapatiran na umangat, nagle-level up po sa paglilingkod sa iyo. At with that, Father God, alam po namin, alam ko po, na ikaw ay natutuwa. Ikaw ay pagbibigyan ng kaluluwa. Be glorified, O Lord. Be magnified in the lives of your children. Panginoon, patuloy po akong nanalangin. Patuloy po akong humihiling, nag-intercede for your protection for each and every one of us. Patuloy po akong nag-intercede for the provisions of my brothers and sisters sa aming kanya. Dahil you are the source of all the things in this world. Gamitin po kami, Panginoon, ng pagpapala at daluyan ng iyong pagpapala. Ito po aking hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.